Tumango si Yang Shinshin. Oo, bahagi niyan ay dahil sa lakas mo. Napakahalaga niyan. Sa huli, may mga tao sa rehiyong ito na gustong saktan si Deng Xiantong at nagawa na nila yon. Pero ayaw naman nilang tuluyang matalo ang rehiyon sa kamay ng Eclipse. Kaya mula ngayon, wala nang pipigil sa laban-laban sa Eclipse. Bukod sa lakas, may isa pang mahalagang katangian ang dapat taglayin ng pinuno ng koponan, hindi siya dapat maging banta sa mga nakatataas. Sapagkat sa Blizzard City, kahit sinong dayuhang may sapat na lakas ay nagkakaroon ng mahalagang papel. Ang sinumang makatalo sa Eclipse at mailigtas ang Jiangnan Region, at maging ang buong Huaxu Kingdom, ay agad nasisikat. At ang taong iyon ay maaaring pumalit kay Zhu Zeng. Sa Blizzard City, maraming pangkat ang nagbabantayan sa isa't isa. Walang gustong magpahuli o hayaang iba ang makakuha ng kredito. Nag-isip saglit si Jiang Yi at nagtanong, kaya mo ba ako itinulak sa unahan, isang dayuhang wala namang koneksyon sa lungsod? Wala akong ugnayan sa Blizzard City. Kahit matapos ko ang misyong ito, hindi ito magiging banta sa mga may kapangyarihan rito. Pagkatapos ay ngumiti siya at nagsabi, bukod pa roon, sadyang iniiwasan ko ang masangkot sa Blizzard City. Ipinapakita lang niyan na wala akong interes sa kapangyarihan o sa posisyong hinahabol ng iba. Kahit magtagumpay ako at tingnan ako ng mga tao bilang isang bayani, madali nila akong itataboy pabalik sa Tianhai City. Iyon ang plano, hindi ba? Hindi naman si Jiang Yi madaling lokohin. Nang marinig niya ang paliwanag ni Yang Shinshin, mabilis niyang nakuha ang buong larawan. Napakatuso nito, anya, bahagyang napabuntong hininga. Ngumiti si Yang Shinshin at sinabing, sa totoo lang, kuya, hindi mo kailangang masyadong mag-alala. Kung mangyari ang iniisip ko, mas magiging ligtas ka pa nga. Bilang kapitan ng Tengu Team, maaaring humupa ang tensyon sa Blizzard City. Magkakaroon ng tahimik na kasunduan ang malalakas na grupo sa likod ng anino. Napangiti si Jiang Yi at nagkibit balikat. Sana nga. Pero alam kong hindi magiging madali ito. Kung pumalpak ang lahat, tatakbo na lang ako para iligtas ang sarili ko. Hindi siya masyadong nag-aalala. Alam ni Jiang Yi ang sarili niya. Hindi niya kailanman inisip na espesyal siya, kahit pamalakas siya o mahusay sa pakikipaglaban. Napakaraming komplikadong bagay ang nagaganap sa likod ng kaguluhang ito, parang isang higanteng gulong ng tadhana na patuloy na umiikot. At sinumang mahuli sa gulong na iyon ay maaaring madurog. Kailangan niyang mag-isip ng mabuti at huwag magpadala sa bugso ng damdamin. Saglit na tumungo si Yang Shinshin at lihim na ngumiti. Kung nag-aalala ka, kuya, isama mo na lang ako pabalik. Sa tabi mo, matutulungan kitang mag-isip, hindi ba? Matapos ang mahabang usapan, sa wakas ay sinabi na niya ang tunay niyang dahilan. Gusto lang talaga niyang manatili sa tabi ni Jiang Yi at ipakita ang kakayahan niya kapag dumating ang tamang pagkakataon. Matalim siyang tiningnan ni Jiang Yi. Alam niyang halata ang iniisip ng dalaga, hindi man lang ito nag-abala itago ito. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, sinabi ni Jiang Yi, wala ka pang karanasan sa totoong laban. Maraming nasasaktan sa giyera, at hindi ko kayang ipangako na palagi kitang mapoprotektahan. Naiintindihan mo ba yon? Bagaman may espesyal na kapangyarihan na si Yang Shinshin, hindi pa rin alam ni Jiang Yi kung gaano ito kalakas. Isang dalagita sa gitna ng isang matinding labanan, hindi man lang niya maisip kung anong maaaring mangyari kung magkamali sila. Pero seryosong tumingin si Yang Shinshin at sinabing, hindi ako magiging pabigat, kuya. Huwag mo akong tratuhin na parang bata. At sa misyong ito, mas mabuti nang may taong mapagkakatiwalaan kang kasama, hindi ba? Sa puntong iyon, biglang nagsalita si Uncle Vu. Pinagpat ang kanyang hita at seryosong sinabi, tama yan, Jiang Yi. Maaaring hindi natin mapagkatiwalaan ang mga tao sa Blizzard City, pero ang sarili nating mga kasamahan, oo. Kaya't mainam na isama mo ako. Ngunit, mabilis na umiling si Jiang Yi. Huwag kang gumawa ng gulo. Malakas ang kalaban natin. Pati ang Blizzard City, pinili na ang pinakamahuhusay nilang mandirigma para sa misyong ito. Hayaan mo muna akong pag-isipan ito ng mabuti. Ngunit alam ni Jiang Yi na talagang kailangan niya si Yang Shinshin sa tabi niya. Pagdating sa pagpaplano, mas magaling si Yang Shinshin kaysa sa kanya. Kung maliit lang ang problema, sapat na ang sariling pag-isip ni Jiang Yi. Pero sa sitwasyong ito, masyadong marami ang nakasalalay. Bukod pa roon, galing sa isang makapangyarihang pamilya si Yang Shinshin. Mas marami siyang alam pagdating sa mga ganitong bagay. Hindi lang digmaan ang kailangang asikasuhin ni Jiang Yi,
kailangan din niyang harapin ang mga lihim na alitan sa loob mismo ng Blizzard City. Wala siyang sapat na oras o lakas para pamahalaan ang lahat ng mag-isa. Sa kabilang banda, kung isasama niya si Yang Shinshin, masusubaybayan din niya kung paano gumagana ang mga kakayahan nito at matutulungan siyang humasa sa pakikipaglaban. At kung sakali, pwede naman niyang ipabantay si Huahua sa kanya. Matapos nilang kumain, kinausap ni Jiang Yi ang lahat. Binigyan niya sila ng babala na manatili lamang sa loob ng bahay at mag-ingat sa mga nangyayari sa Tianhai City. Pagkatapos, kunwaring bumalik siya sa kanyang silid upang magpahinga. Ngunit sa halip, tahimik siyang nagtungo sa kwarto ni Yang Shinshin. Nakahiga si Yang Shinshin sa kanyang magarang kama, nakangiti habang nakatingin sa kanya. "Kuya, alam kong darating ka." Tumingin si Jiang Yi sa kanya ng seryoso. "Ito ang desisyon mo, kaya dapat mong maunawaan ang mga posibleng mangyari." Huminga siya ng malalim bago inilabas ang isang baril mula sa kanyang dimensional space. 2 baril ang inilabas ni Jiang Yi at iniabot kay Yang Shinshin. Madali lang gamitin ang mga ito dahil hindi masyadong malakas ang sipa nila. Pero kailangan mo pa ring magsanay. Hindi mo kailangang maging eksperto sa pagbaril, gamitin mo lang ito para protektahan ang sarili mo. Ang isa, may karaniwang bala para sa mga normal na tao. Ang isa naman, may espesyal na bala para sa mga mutant. Kinuha ni Yang Shinshin ang mga baril na may ngiti. Sa pagbibigay ni Jiang Yi ng mga sandata, malinaw na napagpasyahan na niyang isama siya. Sa harap niya, mabilis na binuksan ni Yang Shinshin ang isa sa mga baril, sinuri ang loob, at tiningnan ang magasin. Pagkatapos niyang tiyakin na maayos ang lahat, muling ibinalik niya ito. Napatingin si Jiang Yi sa kanya nang may gulat. Umiti si Yang Shinshin at sinabing, "Matagal na akong nagsasanay sa pagbaril. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin yan." Napatawa si Jiang Yi. "Pinaghandaan mo talaga ito, ha?" Hinaplos niya ang kanyang ulo at pinagmasdan si Yang Shinshin, maliit at mukhang inosente. Biglang namula si Yang Shinshin at bumulong, "Bakit hindi ka na lang dito matulog ngayong gabi?" Napahinto si Jiang Yi sandali bago ngumiti at umiling. "Huwag mo akong biruin. Pagdating natin sa Blizzard City, hahanapan kita ng maayos na gamit." Kaka-recover pa lang ng mga binti ni Yang Shinshin, kaya hindi pa siya nasa pinakamalakas niyang kondisyon. Plano ni Jiang Yi na humingi kay Zhu Zeng ng isang itim na uniform para sa kanya. Alam niyang ang kaligtasan ni Yang Shinshin ay kasing halaga ng sarili niyang kaligtasan. "Kapag nasa labanan na tayo, sisiguraduhin kong palagi kang kasama ko. Pero kung makakaharap mo ang isang malakas na mutant, manatili ka lang malapit sa akin." Maingat na ipinaliwanag ni Jiang Yi ang lahat ng dapat malaman ni Yang Shinshin tungkol sa digmaan. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Shinshin at mumiti siya ng malambing. "Kuya, ang bait mo talaga." Kinabukasan, inimbitahan ni Jiang Yi ang ilang kinatawan mula sa malalaking base sa kanyang bahay. Ipinaliwanag niya kina Xiao Honglian, Xin Chan, at Chen Jingguan ang plano nila sa paglusob sa Eclipse. Nag-aalala ang tatlo habang nakikinig. Umiti si Jiang Yi at sinabing, "Okay lang matakot. Pero sa ngayon, manatili muna kayo rito sa base at huwag magpadalos-dalos." Pagkatapos, tumingin siya kay Chen Jingguan at sinabing, "Lalo na ikaw. Kung may plano ang kalaban na lusubin ang Tianhai City, malamang manggagaling sila sa dagat. Kailangan bantayan ng mga tauhan mo ang dalampasigan." Medyo nag-alala si Chen Jingguan. "Sisiguraduhin kong mahigpit naming babantayan ang dagat. Mahihirapan silang makalusot, lalo na't nagpapatrolya ang mga tauhan namin sa baybayin." "Oh." Tumaas ang kilay ni Jiang Yi. Hindi niya ito narinig noon. Ipinaliwanag ni Chen Jingguan, "Hindi ko sigurado kung ang Navy ng Jiangnan Region o ng East China Sea Region ang nagpapatrolya sa baybayin. Nakaharap namin sila nang lumabas kami sa dagat." Napakunot noo si Jiang Yi. Kung nagpapatrolya ang Navy, paano nakatawid ang mga tao ng Eclipse sa dagat? Paliwanag ni Chen Jingguan, ang Navy ay pangunahing nakatalaga para pigilan ang malalaking dayuhang hukbong pandagat na sumalakay. Pero kung maliit lang ang target, posible nilang hindi mapansin. Biglang naisip ni Jiang Yi ang manghuhula mula sa Eclipse na may kakayahang makita ang hinaharap. Doon niya naintindihan ang sitwasyon. Ginamit ng mga kalaban ang kakayahang iyon at ang pagkukulang ng Navy para makalusot sa depensa. Nagbago na ang panahon at sa matinding lamig ngayon, mas mahirap para sa Navy na magpatrolya. Hindi nila kayang bantayan ang buong kahabaan ng baybayin sa Timog Silangan.
Tumingin si Jiang Yi sa tatlong tao ng seryoso at sinabi, nawasak na ang lungsod ng Linhai, at halos nawawala na rin ang lungsod ng Jiangning. Ayokong mangyari rin yan sa lungsod ng Tianhai. Mag-ingat kayo ng husto. Hanggang doon lang ang magagawa ni Jiang Yi. Kung may mangyaring masama sa lungsod ng Tianhai, ang pangunahing prioridad niya ay ang mga tao sa kanyang silungan. Tungkol naman sa tatlong base, umaasa na lang siya na magiging maayos ang mga yon. Tumango ang tatlo at nagkasundong maging mas maingat at alerto. Pagkatapos nilang umalis, agad nilang inilipat ang lahat ng gamit nila sa silungan. Wala nang aksyon mula sa labas sa ngayon. Bigla na lang naalala ni Xintian ang isang bagay. Tinanong niya si Jiang Yi, dapat ba tayong mag-ingat sa mga maliliit na grupo sa lungsod ng Tianhai? Tiningnan siya ni Jiang Yi nang may gulat at sinabi, kailan ka naging ganito ka matulungin? May ilang maliliit na grupo pa sa lungsod ng Tianhai. Pero pagkatapos ng mga hakbang ni Yuan Kongya, karamihan sa kanila ay halos hindi na nakakaraos at hindi na makakagawa ng kahit anong abala. Tumawa si Xintian, kung ibang tao lang, hindi ko na itatanong, pero dahil ikaw yan, kailangan ko nang magtanong. Ang matagal ko bang kakilala? Tanong ni Jiang Yi na may taas kilay. Papatawa sana siya, pero bigla niyang naalala ang isang mukha. Tumingin siya kay Xintian na may pagdududa. Si Li Jin ba ang tinutukoy mo? Tumango si Xintian. Oo, siya yon. Bumagsak ang ekspresyon ni Jiang Yi at nagsimulang magbalik ang mga alaala. Bago magbago ang mundo, parehong nagtatrabaho sina Jiang Yi at Li Jin sa isang kumpanya. Si Li Jin ay ang direktor ng Departamento ng Pananalapi, at si Jiang Yi naman ay isang maliit na supervisor sa Departamento ng Warehousing. Hindi sila madalas nag-uusap. Tinuturing ni Jiang Yi si Li Jin na isang huwarang tao, kahit hindi siya makagawa ng mga bagay na kayang gawin ni Li Jin. Si Li Jin ay isa sa mga kaunti na nanatiling mabuti at maaalalahanin kahit sa gitna ng pagwawakas ng mundo. Isang mabuting tao sa tradisyonal na kahulugan. Ginagalang siya ni Jiang Yi kahit hindi niya kayang mamuhay tulad ni Li Jin. Kung hindi siya dinala ng buhay sa mahihirap na sitwasyon, marahil hindi siya kailangang makipaglaban at magsanhi ng mga pakana para lang makaligtas. Tinanong ni Jiang Yi, kamusta na sila Li Jin at ang grupo niya ngayon? Sumagot si Xintian, matapos sirain ang Snow Worship Sect, nagsama-sama sina Li Jin at ilang mga survivor mula sa grupong iyon para bumuo ng isang maliit na organisasyon. Tinipon nila ang ibang mga survivor mula sa Snow Worship Sect. May mga 30-50 tao na sila ngayon. Napabuntong hininga si Jiang Yi, laging may mga magagandang ginagawa si Li Jin. Parang ang pangit tignan ng iba pag ikinumpara. Matapos mag-isip saglit, sinabi ni Jiang Yi kay Xintian, papasok sila sa grupo mo. Bumaba ang populasyon sa lungsod ng Tianhai. Kung madadagdagan sila, makikinabang din kayo sa mas maraming tao. Dahil si Jiang Yi na ang nagsabi, agad na pumayag si Xintian. Sa lungsod ng Blizzard, ang pagbabalik ni Gao Changkong ay nagpalala pa sa sitwasyon. Pinuri ni Zhu Zeng si Gao Changkong ng sobra, at sinabi niyang umaasa siyang mas gagaling pa siya sa susunod na misyon para pigilan ang eclipse. Inaasahan ng lahat sa lungsod ng Blizzard na si Gao Changkong ang mangunguna sa ikatlong misyon laban sa eclipse. Ano nga ba ang ginagawa ni Gao Changkong ngayon? Wala siyang pakialam sa mga papuri mula sa mga kasamahan at, pagbalik na pagbalik, agad niyang dinala ang mga tauhan niya papunta sa Area E ng lungsod. Ang Area E ang pinakamasamang bahagi ng lungsod ng Blizzard. Dito nagtatrabaho ang mga tao ng pinakamabigat at ginagawa ang mga pinakamababang trabaho. Kinabukasan ng kanilang pagbabalik, dinala ni Gao Changkong ang kanyang kasintahang si Guman at ang kanyang deputy na si Jie Yoshen sa Area E. Nag-drive sila ng malaking truck na puno ng pagkain, uling, at iba pang pangangailangan ng mga tao, gamit ang mga points. Tuwang-tuwa ang mga tao sa lugar nang makita nila sila. Pagdating ni Gao Changkong, mainit nilang tinanggap siya. Ngumiti si Guman at inutos na magtayo ng pila para makuha ng bawat isa ang kanilang mga supply. Ang mga ipinamahagi nila ay mga bagay na mahalaga para sa kaligtasan, walang labis o sayang. Sa panahon ngayon, wala nang makakapagpasaya sa mga tao, kundi pagkain at init para sa kanilang katawan. Sa gitna ng mga tao, may isang matandang lalaki na nakatingin sa pagkain at uling na natanggap niya. Ngumiti siya at tumingin kay Gao Changkong, na abalang tumutulong magbuhat ng mga supply. Ang saya siguro kung maging leader ng Jiangnan Region si Kapitan Gao balang araw, wika ng matanda. Sumang-ayon ang mga tao sa paligid. Mabait si Kapitan Gao. Inaalala niya ang mga katulad natin.
Kung siya ang leader, sigurado mas gaganda ang buhay. Ngumiti si Guman nang marinig ito. Ayos lang siyang inayos ang buhok at tiningnan si Gao Changkong, na patuloy na tumutulong magdala ng mga supply. Walang makakapaniwala na ang kilalang kapitan ng investigation team ay nagtatrabaho pa sa ganitong paraan. Tumawa si Gao Changkong nang marinig ang mga sinasabi ng mga tao at sinabi, "Huwag kayong magsabi ng ganyan. Maliit lang na bagay ang ginagawa ko. Hindi niyo na ako kailangang purihin." Si Zhu Shui ang gumawa ng lungsod ng Blizzard na isang maganda at ligtas na lugar. Dito, kahit papaano, lahat tayo ay may kaligtasan at katahimikan, wika ng isa. Sa gitna ng mga tao, isang babae ang tumahimik at nagsalita na may lungkot sa mukha. Ganito na ba talaga ang hitsura ng isang tahimik na buhay? Noon, may 150 milyong tao sa Jiangnan. Pero pagkatapos ng pagbagsak ng mundo, 2 milyon lang ang pinapayagang pumasok sa lungsod ng Blizzard. At kung hindi na kayang magtrabaho ang isang tao, tinatanggal sila ng walang awa. Malalim na humina ang babae at pinipigilan ang sarili na hindi umiyak. Naalala niya ang kanyang mga magulang na pareho ng nasa 70 ilang taon na itinapon sa lungsod ng Blizzard dahil hindi na nila kaya ang magtrabaho. Tahimik lang si Gao Changkong. Mahihirapan talagang baguhin ang ganitong mga bagay sa ganitong uri ng mundo. Limitado ang mga yaman, kaya't may ilang tao lang ang kayang suportahan. Kung maraming tao ang mananatili, baka bumagsak ang buong lungsod at magdusa ang lahat. Balang araw, magiging maayos din ang mundo. Magtiwala kayo, sabi ni Gao Changkong na may matatag na tingin. Nagbigay ng pag-asa at lakas ng loob ang kanyang mga salita sa marami. Ang saya siguro kung maging leader si Kapitan Gao, sabi ng isa. Magaling si Marshal Zhu, pero nakikinig pa rin siya sa mga nakatataas. Kami mga ordinaryong tao, hirap pa rin ang buhay. Hindi naman lahat katulad ni Gao Changkong, dagdag ng isa. Sanay na si Gao Changkong sa ganitong mga komento. Pagkatapos nilang ipamahagi ang mga supply, tinanong kung may kailangan pang tulong ang komunidad. Matapos ang ilang oras, nagpunta sila ni Guman at Jie Yoshen sa Area Yi at tumigil sa isang cafe upang magpahinga. Nag-order sila ng kape at mga dessert at umupo sa tabi ng bintana. Sa tabi ni Gao Changkong, si Guman, isang babae na kayang pagselosin ang iba. Nang mai-serve na ang kape, nagsimula ng mag-usap ang ilang tao habang nagpapahinga. Umayo si Jie Yoshen sa kanyang upuan at mumiti. Kakalabas lang natin, akala natin makakapagpahinga tayo saglit. Pero ngayon, pinapagawa na naman tayo ng bagong misyon. Parang hindi na yata makakaya ng Jiangnan region kung wala tayo. Uminom si Gao Changkong ng kape at mumiti ng kaunti. Wala lang kasi maluwag tayo ngayon. Kung bumalik ang ibang mga team, sigurado sila rin ang bibigyan ng ganitong trabaho. Tumingin si Guman kay Gao Changkong at mumiti. Mas mabuti nang tapusin na agad, hindi ba, sabi niya. Napabuntong hininga si Gao Changkong. Oo nga. Minsan, swerte lang talaga. Kung dumating tayo sa lungsod ng Tianhai sa ibang panahon, baka ibang mangyari. Tatlo silang napabuntong hininga sabay-sabay. Sino ba ang makakaisip na isang simpleng misyon para alisin ang mga zombie ay mauurong sa pakikisalamuhan nila sa isang Epsilon level na mutant? Namatay si Bian Jianwu at malaki ang natalo ng Black Robe team. Kahit na sila ay nagpunta, at kahit si Gao Changkong ay may mga amazing na powers, hindi nila kayang talunin ang isang Epsilon level mutant kapag ito ay ganap na gising. Tumingin si Jie Yoshen sa paligid at napansin na hindi masyadong marami ang tao sa cafe. Ipinatong niya ang tasa at tahimik na sinabi sa dalawa, Kapitan, Ate Gyu, kung matagumpay nating matapos ang misyon na ito, magiging top team tayo sa 6 na investigation teams. Sa puntong iyon, mas tataas pa ang reputasyon natin. Pagkatapos ng lahat, tayo ang magpoprotekta sa region laban sa mga banta mula sa labas. Ngumiti si Gao Changkong ng konti. Hindi ganun kadali yan. Hindi basta-basta ako bibigyan ng ganoong kalaking gantimpala ng mga tao sa taas. Hindi pumayag si Jie Yoshen. Pero wala silang available na tao ngayon. Bumuntong hininga siya. Hindi posible na ipadala ang mga sundalo ng Yanyon para palibutan at talunin sila. Sila ay mga eksperto sa group battles, pero kailangan din silang magprotekta sa lungsod ng Blizzard. Hindi basta-basta sila pwedeng ipadala ni Zhu Shui. Tayo lang ang tunay na opsyon. May spark ng excitement sa mga mata ni Jie Yoshen. Kapitan, pag dumating ang panahon, baka may pagkakataon ka pa na maging kapalit ni Zhu Shui. Tumaas ang kilay ni Gao Changkong at tumingin kay Jie Yoshen.
Pagkatapos, tumingin siya kay Guman na katabi niya. Umiti si Guman sa kanya. Tumawa si Gao Changkong. Masaya ka yata masyado mag-isip. Kung ikukumpara ako sa ibang mga kapitan, ako'y isang ordinaryong tao lang. Wala akong koneksyon o background, kaya kahit gumawa pa ako ng mga magagandang bagay, mahirap pa ring makuha ang mataas na posisyon. Si Guman ay sumandal sa kanya at mumiti. Pero hindi yan totoo. Magkaiba na ang lahat ngayon. Sa Apocalypse, lakas ang pinakaimportante. Halos wala na ang mga luma. Hindi pa totally winasak ng lungsod ng Blizzard ang lumang sistema, pero hindi na rin ito pwedeng manatili ng ganito. Lao Gao, ito na ang pagkakataon mo. Ngumiti rin si Jaiyoshen at sinabi, Kapitan. Pag natalo natin ang Eclipse, tataas ang reputasyon natin sa lungsod ng Blizzard. Pagkatapos, makakapasok ka na sa sentro ng kapangyarihan ng lungsod ng Blizzard. Si Jaiyoshen ay sumandal sa kanyang upuan, nakatingin sa kisame, ang mga mata ay parang nangangarap habang ini-imagine ang mangyayari. Pag dumating ang panahon, matitibag natin ang mga rules. Ang representasyon mo ay hindi lang ikaw, kundi pati ang mga katulad nating nagsimula sa ilalim. Kung hindi nagising ang mga powers nila, o kung hindi nila pinilit ang mga sarili nila, magiging ordinaryong tao pa rin sila sa lungsod ng Blizzard. Ang mga tao katulad ng mga anak mayaman, tulad ni Ding Shentong, o mga may koneksyon, gaya ni Bian Jianwu na mula sa army. Sila ang mga nakatanggap ng espesyal na pagsasanay at mga resources noong nagwakas ang mundo. Bakit nga ba sila mas malakas kaysa sa mga karaniwang mutant? Ang talento ay isang bagay, pero mahalaga rin ang background. Tignan mo ang Outer City, wala bang mga talentadong tao doon? Siyempre, meron at hindi lang ilan. Pero mahigit 70% ng mga talentadong tao ay namatay agad matapos ang pagwawakas ng mundo. Ang mga patay lang ang itinuturing na normal. Ang mga nakaligtas ay kadalasan swerte lang. Tulad ni Jiang Yi. Tulad ng mga leader ng makapangyarihang mga grupo. Wala namang tunay na dahilan kung bakit maraming malalakas na mutant sa lungsod ng Blizzard. Hawak ni Gao Changkong ang tasa sa kamay at tumingin sa bintana. Ang mataas at gray na pader na naghihiwalay sa Area Y at Area B ay parang imposibleng sirain. At may mga mas mataas pang mga pader sa pagitan ng bawat area. Matatapos ko ang misyon na ito, sabi ni Gao Changkong ng may determinasyon. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.